Winarat nila ang kanyang dangal. Isang iskandalosang akusasyon sa gitna ng nagkikinangang mga diamante habang si Carmela ay nakaluhod sa sahig, umiiyak. Isa kang linta, magnanakaw. Ang malupit na sumbat ni Gabriel, ang bilyonaryong akala niya'y magtatanggol sa kanya. Ngunit mula sa alabok ng kahihiyan, babangon siyang may bagong ningning. Hahayaan ba niyang lamunin siya ng kawalang katarungan? O siya ang magiging apoy na tutupok sa kanilang lahat? Winarat nila ang kanyang dangal. Isang iskandalosang akusasyon sa gitna ng nagkikinangang mga diamante habang si Carmela ay nakaluhod sa malamig na sahig, umiiyak. Isa kang linta, magnanakaw. Ang malupit na sumbat ng bilyonaryong inakala niyang magtatanggol sa kanya. Ngunit mula sa alabok ng kahihiyan, babangon siyang may bagong ningning. Hahayaan ba niyang lamunin siya ng kawalang katarungan? O siya ang magiging apoy na tutupok sa kanilang lahat? Huwag kang mag-ilusyon na nababagay ka rito. Kung hindi dahil sa awa ko nung namatay ang tatay mo, matagal ka na sanang nabubulok sa kalsada kasama ng kapatid mong sakitin. Utang mo sa akin ang buhay niyo. Kaya huwag kang magreklamo kung pinaglilinis kita ng banyo. Naramdaman ni Carmela ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Isang mapait na bikig ang bumara sa kanyang lalamunan, ngunit pilit niya itong nilunok. Ang basahan sa kanyang kamay ay halos mapunit sa higpit ng kanyang hawak habang dahan-dahan niyang pinapakinis ang salamin ng estante na naglalaman ng mga alahas na hindi niya kailanman mabibili. Ang kanyang lumang uniforme na kupas na ang kulay ay lalong nagmukhang kaawa-awa sa ilalim ng nagliliwanag na mga chandelier ng Onyx Jewelry Boutique. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagsigawan na 5 taon na siyang nagpapaalipin upang bayaran ang utang na loob na yon. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang tahimik na paghinga. Alam niyang wala siyang karapatang lumaban. Ang buhay ng kanyang kapatid na si Leo ay nakadepende sa barya-baryang sweldo na ibinibigay sa kanya ng malupit na tagapamahala ng tindahan na si Madam Rosa. Mula sa kanyang likuran, isang sinadyang pagbangga ang nagpatumba sa kanya. Napasubsob si Carmela sa sahig. Tumambad sa kanyang paningin ang mamahaling sapatos ni Cindy, ang pinakasikat na sales lady sa branch na yon, na palaging balot sa mga pekeng designer brands ngunit may ugaling mas mura pa sa basurahan. Sinadya ni Cindy na itapon ang hawak nitong kape sa sahig na halos tumalsik sa mukha ni Carmela. Oh my God! Tanga ka ba, Mela? Look what you did! Muntik na matapon sa bago kong shoes ang kape ko. Linisin mo nga yan bago pa may pumasok na VIP. Gosh, you always bring the squatter vibe in here. Matinis na bulyaw ni Cindy habang nag-iikot ng mata at inaayos ang kanyang makapal na makeup. Walang imik na kinuha ni Carmela ang basahan. Lumuhod siya muli, pinupunasan ang malagkit na kape sa makintab na marmol. Sa bawat kuskus niya, tila kinukuskus din ang kanyang pagkatao. Ngunit napatigil siya nang maramdaman ang mabilis na pagyanig ng kanyang lumang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Nang makita niya ang pangalan ng ospital sa screen, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Patalikod siyang naglakad patungo sa madilim na pasilyo ng stockroom bago niya sinagot ang tawag. Ang tinig ng nurse sa kabilang linya ay tila nagpaguho sa mundo ni Carmela. Kailangan nang simulan ng emergency dialysis ng kanyang kapatid na si Leo at hinihingi na ang paunang bayad na matagal na niyang idinadahilan. Wala na siyang mahuhugot. Naibigay na niya ang huling barya sa pagbili ng gamot nito kahapon. Puno ng pagsusumamo, pinigilan ni Carmela ang paghikbi. Nangako siyang hahanap ng paraan, kahit na sa loob-loob niya ay hindi niya alam kung saan pa siya kukuha ng himala. Nang bumalik siya sa main hall ng boutique, isang kakaibang eksena ang sumalubong sa kanya. Isang matandang babae, nakasuot ng punit-punit at basang-basang damit, ang nakatayo sa gitna ng tindahan. Ang patuloy na pagbuhos ng ulan sa labas ay nag-iwan ng putik sa mga paa ng matanda. Nanginginig ito sa lamig. Ang mga mata ay tila nawawala at naghahanap ng pamilyar na mukha.
Yak! Ano ba yan, Kadiri? Patiling sigaw ni Cindy na mabilis na nagtakip ng ilong gamit ang kanyang panyong amoy matapang na pabango. Guard, bakit niyo pinapasok yung pulubi na yan? Nag-aamoy estero ang butik natin. Lumabas mula sa opisina si Madam Rosa, nanlalaki ang mga mata sa galit. Walang pag-aalinlangan, lumapit ang tagapamahala at malakas na itinulak ang matanda. Muntik nang matumba ang kaawa-awang ginang kung hindi lamang mabilis na nakalapit si Carmela upang saluhin ito. Bitawan mo ang hampas lupang yan, Carmela. Palabasin mo yan bago pa may makakitang kliyente. Kung hindi, pareho kayong matutulog sa kalsada ngayong gabi. Banta ni Madam Rosa, ang kanyang boses ay puno ng pandidiri. Sa unang pagkakataon, hindi yumuko si Carmela. Tiningnan niya ang nanginginig na matanda. Sa mga matang iyon, hindi siya nakakita ng isang pulubi, kundi isang inang nangangailangan ng kalinga. Binaliwala niya ang mga banta ni na Rosa at Cindy. Dahan-dahan, inalalayan niya ang matanda palabas, hindi patungo sa kalsada kung saan bumubuhos ang malakas na ulan, kundi sa isang maliit na silong sa likurang eskinita ng gusali. Pinaupo niya ang matanda sa isang tuyong kahon. Mula sa kanyang bulsa, kumuha si Carmela ng malinis na panyo at maingat na pinunasan ng putik sa muka at mga kamay ng ginang. Ang balat ng matanda ay kasing lamig ng yelo. Nang marinig ni Carmela ang mahinang pag-ungol ng tiyan ng matanda, hindi siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang kanyang lumang plastic container, ang nag-iisa niyang baon para sa buong araw. Isang pirasong tuyo at malamig na kanin. Iyon na lamang ang magtatawid gutom niya sana hanggang gabi, ngunit ibinigay niya ito sa matanda. Pinanood niyang kumain ang ginang ng may matinding gutom at sa bawat subo nito, nakaramdam ng kakaibang init sa dibdib si Carmela. Bago niya iwan ang matanda para bumalik sa trabaho, hinubad ni Carmela ang kanyang paborito at natatanging makapal na jacket na sadyang kupas na. Ipinatong niya ito sa nanginginig na balikat ng ginang. Tumigil sa pagkain ng matanda. Sa isang maikling sandali, nawala ang ulap sa mga mata nito. Tumingin ito kay Carmela nang may labis na kalinawan at pasasalamat. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Carmela at bago pa man makapagsalita ang dalaga, may isang mabigat at malamig na bagay itong isiningit sa malalim na bulsa ng apron ni Carmela. Naglakad palayo ang matanda patungo sa kabilang kalye na may masisilungan. Napabuntong hininga si Carmela. Pakiramdam niya ay nakagawa siya ng isang maliit na kabutihan sa gitna ng kanyang magulong mundo. Ngunit nang makapasok siya pabalik sa likurang pinto ng butik, ipinasok niya ang kanyang kamay sa bulsa ng apron upang kunin sana ang kanyang basahan. Sa halip, dumampi ang kanyang mga daliri sa isang matigas at matulis na piraso ng metal. Kinapa niya ito at nang ilabas niya ang kanyang kamay, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang napakagandang antigong brotse na yari sa luntiang jade at napapalamutian ng mga diamante ang nakapatong sa kanyang palad. Kumikinang ito ng kakaibang liwanag. Bago pa man niya maintindihan kung ano ang hawak niya, biglang umalingaw-ngaw ang matinis at galit na boses ni Madam Rosa mula sa kanyang likuran. Ano yang ninakaw mo? Sa pagkakataong yon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Carmela. Paano niya ipagtatanggol ang isang inosenteng puso sa isang mundong sanay humusga sa panlabas na anyo lamang? Huwag kang umarte na parang biktima. Dahil alam nating dalawa na isang maruming magnanakaw ka lang na nagtatago sa likod ng maamong mukha. Ang mga salitang iyon ay tila mga lason na pumatak sa pandinig ni Carmela. Mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya sa buong buhay niya. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang butik, pinaliligiran ng mga taong dati tinuturing niyang kasamahan. Ngunit ngayon ay tumitingin sa kanya na parang isang salot. Ang mga kristal na chandelier sa kisame ay tila nagtatawanan sa kanyang sinapit, habang ang liwanag ng mga ito ay tumatama sa luntiang brooche na hawak pa rin niya sa nanginginig na kamay. Ilang minuto lang ang nakalipas. Ang mga kamay na ito ay buong ingat na nagpunas
sa putik mula sa mukha ng isang matandang nagugutom. Ang mga kamay na ito ang nag-abot ng kanyang huling pagkain para lamang magkaroon ng lakas ang isang taong hindi naman niya kakilala. Ngunit sa paningin ng mga taong nasa harapan niya, ang mga kamay na ito ay marumi, mapanlinlang, at kumuha ng bagay na hindi sa kanya. Madam, hindi ko po ito ninakaw. Ibinigay po ito sa akin ng matandang babae kanina sa labas. Pilit na paliwanag ni Carmela. Ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa bigat ng emosyon. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na tuyot at ang bawat salita ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Isang matunog na tawa ang kumawala kay Cindy. Ibinigay? Talaga ba, Mela? Isang antigong jade brooch na nagkakahalaga ng milyon? Ibibigay lang sa isang katulad mo ng isang pulubi? Napakagaling mo ring gumawa ng kwento, no? Siguro matagal mo na itong pinaplano habang nagkukunwari kang mabait at masipag. Hindi pa nakakasagot si Carmela nang biglang bumukas ang malaking pinto ng butik. Ang malamig na hangin mula sa labas ay humampas sa loob kasabay ng pagpasok ng isang lalaking ang aura ay sapat na upang patahimikin ang buong silid. Si Gabriel, ang kanyang matikas na tindig, ang suot na mamahaling suit na kulay abo, at ang mga matang kasing lamig ng asero ay nagbigay ng mensahe ng kapangyarihan at awtoridad. Siya ang CEO ng Onyx, ang lalaking kinatatakutan at hinahangaan ng lahat. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang paningin ay nakapako lamang sa isang bagay, ang brooche sa kamay ni Carmela. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Nasaan ang lola ko? Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. Sir Gabriel, salamat at dumating kayo. Mabilis na singit ni Madam Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari. Nahuli po namin ang babaeng ito na sinusubukang itago ang brooch ni Doña Amparo. Mukhang ginamit niya ang kahinaan ng Doña para makuha ang tiwala nito at nakawin ang mahahalagang gamit niya. Tumingin si Gabriel kay Carmela. Walang bakas ng awa, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang nakita lamang ni Carmela ay ang matinding poot. Sa isip ni Gabriel, bumalik ang mga alaala ng kanyang nakaraan, mga babaeng lumalapit sa kanyang pamilya, nagpapanggap na may mabuting loob para lamang makuha ang kanilang kayamanan. Para sa kanya, si Carmela ay isa lamang sa mga linta na handang sumipsip ng dugo para sa sariling interes. Akala ko ba ay tapat ka sa trabaho mo, Carmela? Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang talim na unti-unting humihiwa sa puso ng dalaga. Ngunit pati ang isang matandang walang kalaban-laban, pinatulan mo. Magkano ba ang halaga ng konsensya mo? Ito ba? Sapat na ba ito? Sa isang mabilis at mapanguyam na galaw, kinuha ni Gabriel ang kanyang pitaka. Kumuha siya ng isang makapal na bundle ng pera at walang pag-aalinlangang isampal ito sa mukha ni Carmela. Ang mga papel na pera ay nagliparan sa paligid, tumatama sa kanyang pisngi bago dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang bawat piraso ng papel na yon ay tila isang latay sa kanyang dangal. Diyan ka naman magaling, di ba? Sa pera? Patuloy ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mabulok ka lang sa kalsada. Gusto kong makita kung paano mo paninindigan ang pagiging magnanakaw mo sa loob ng rehas. Naramdaman ni Carmela ang paghina ng kanyang mga binti hanggang sa tuluyan na siyang mapaluhod sa sahig. Sa gitna ng mga nagkalat na pera at sa harap ng lalaking inakala niyang may katarungan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing ang kapatid niya ay nasa ospital at naghihintay ng tulong, na ang tanging hangad niya ay kabutihan. Ngunit ang bawat luha na pumapatak mula sa kanyang mga mata ay tila walang saysay sa harap ng galit ni Gabriel. Ang kanyang buong katawan ay tila naging manhid. Ang ingay ng paligid ay unti-unting nawala
At ang tanging narinig niya ay ang mabilis at marahas na tibok ng kanyang sariling puso. Ang lamig ng marmol na sahig ay tila pumasok sa kanyang mga buto, isang paalala na sa mundong ito, ang katulad niyang mahirap ay laging talo sa harap ng makapangyarihan. Hindi nagtagal, narinig niya ang papalapit na tunog ng mga yabag ng sapatos mula sa labas. 2 pulis ang pumasok at agad na lumapit sa kanya. Naramdaman ni Carmela ang malamig na bakal ng posas na kumapit sa kanyang mga manipis na pulso. Sa bawat pag-ikot ng susi ng posas, tila unti-unti ring isinasara ang pinto ng kanyang kinabukasan. "Sir, parang awa niyo na. Ang kapatid ko po sa ospital. Kailangan niya ako." Pagsusumamo ni Carmela habang pilit siyang itinatayo ng mga pulis. Ang kanyang boses ay basag na, puno ng pait at desperasyon. Ngunit hindi man lang lumingon si Gabriel, na natili itong nakatayo ng tuwid. Hawak ang brotse, na tila badiring-diri sa anumang bakas, ng hawak ni Carmela na naiwan dito. Habang hinihila siya palabas ng butik, nakita ni Carmela ang mapanuyang ngiti ni na Madam Rosa at Cindy. Ang tagumpay sa kanilang mga mata ay tila isang lason na lalong nagpadilim sa kanyang mundo. Nang makarating siya sa pintuan, ang malakas na buhos ng ulan ay muling humampas sa kanyang mukha, tila nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw ng isara ng mga pulis ang pinto ng patrol car. Sa loob ng madilim at masikip na sasakyan, napansin ni Carmela ang kanyang cellphone na nalaglag sa sahig ng sasakyan mula sa kanyang bulsa. May isang bagong mensahe na kumikislap sa screen. Sa pamamagitan ng kanyang mga malabong mata, dahil sa luha, nabasa niya ang mga salitang nagpatahimik sa kanyang buong pagkatao. Kritikal ang kondisyon ni Leo. Nawalan siya ng malay at hindi na nagre-responde sa gamot. Kailangan mo nang pumunta rito ngayon din. Napasandal si Carmela sa malamig na upuan ng sasakyan. Ang kanyang mga kamay na nakaposas ay yumanig ng husto. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ng sasakyan ay tila mga luhang hindi na matapos-tapos. Paano niya ililigtas ang kanyang kapatid kung siya mismo ay nakakulong sa isang madilim na hukay na hindi niya ginusto? Sino ang pakikinggan ng isang tinig na matagal nang pinalunod ng kapangyarihan at maling hinala? Ang amoy ng kalawang at malamig na semento ang tanging yumakap kay Carmela sa loob ng madilim na selda. Ang bawat boses ng mga kasama niya sa loob, mga babaeng may iba't ibang kwento ng pagkakasala, ay tila mga bubuyog na humuhuni sa paligid, ngunit wala siyang naririnig. Ang kanyang isipan ay nakapako sa puting koridor ng ospital. Sa mukha ng kanyang kapatid na si Leo, na unti-unti nang nawawalan ng kulay. Nakaluhod siya sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang sariling balikat habang pilit niyang pinipigilan ang panginginig. Ang marangyang liwanag ng Onyx Jewelry Boutique ay tila isang malayo at malupit na panaginip. Paano naging ganito ang lahat? Paano ang isang pirasong tinapay na ibinigay ng may pagmamahal ay nauwi sa rehas na bakal? Sa gitna ng katahimikan, narinig ang tunog ng mabigat na pintuan na bumukas. Ang mga hakbang na papalapit ay pamilyar, mayabang at puno ng kapangyarihan. Ngunit hindi si Gabriel ang lumitaw sa harap ng rehas, kundi si Madam Rosa. Ang kanyang mukha ay balot ng peking lungkot, isang maskara na matagal nang kabisado ni Carmela. "Mela, tignan mo ang sarili mo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka nababagay sa mundong pinasukan mo." Simula ni Madam Rosa, ang kanyang tinig ay malambot, ngunit may halong las. Lumapit siya sa rehas at iniabot ang isang pirasong papel. "Pirmahan mo na ito. Isang pag-amin na kinuha mo ang brotse dahil sa desperasyon. Kung gagawin mo ito, hindi na magdedemanda si Sir Gabriel at bilang tulong ko, ibibigay ko ang pera para sa operasyon ni Leo. Ayaw mo namang mamatay ang kapatid mo dahil lang sa pride mo, di ba?" Napatitig si Carmela sa papel. Ang bawat letra doon ay tila isang hatol na magtatak sa kanya bilang magnanakaw habang buhay.
Alam niya ang laro ni Madam Rosa. Gusto lang nitong linisin ang pangalan ng butik at palabasin na sila ang biktima. Isang pirma at maililigtas niya si Leo. Isang pirma at mawawala ang lahat ng kanyang dangal. Tumingala si Carmela. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng takot ay biglang nagningas ng isang kakaibang liwanag. Hindi ko po pipirmahan yan, madam. Ang dangal ko, ang tanging pamana ng tatay ko sa akin. Kung kukunin niyo rin yan, wala na talagang ititira ang mundo sa akin. Mananatili akong inosente kahit sa loob ng kulungang ito. Nagbago ang anyo ni Madam Rosa. Ang pekeng awa ay napalitan ng matinding galit. Napakagaling mo. Sige, panindigan mo ang katigasan ng ulo mo. Panoorin nating mamatay ang kapatid mo habang nabubulok ka rito. Mabilis siyang tumalikod at iniwan ang pasilyo. Ang tunog ng kanyang sapatos ay tila isang mabilis na tibok ng pusong puno ng puot. Naiwang mag-isa si Carmela. Sa gitna ng dilim, nagsimula siyang humuni ng isang lumang awitin. Isang lalabay na kinakanta sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya. Ang kanyang tinig ay mahina, nanginginig, ngunit puno ng isang uri ng kapayapang hindi mabibili ng anumang diamante. Ang bawat nota ay tila isang dalangin na lumilipad palabas ng selda, naghahanap ng himala sa gitna ng kawalan. Samantala, sa isang marangyang mansyon sa Forbes Park, ang paligid ay balot ng katahimikan na tila ba may namumuong bagyo. Nakatayo si Gabriel sa tabi ng kama ng kanyang lola na si Doña Amparo. Ang silid ay amoy ng mga mamahaling gamot at sariwang bulaklak. Ngunit ang hangin ay mabigat. Nakapikit ang matanda. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Paminsan-minsan ay gumagalaw ang kanyang mga kamay na tila may hinahanap sa hangin. Anghel. Anghel sa ulan. Bulong ng matanda. Ang kanyang tinig ay basag at puno ng pangungulila. Ang pagkain, ibinigay niya ang lahat. Kumunot ang noo ni Gabriel. Ang kanyang puso, na dati ay parang bato, ay nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Lola, nandito na ako. Ligtas na kayo. Bulong niya habang hinahawakan ng kamay ng matanda. Ngunit hindi siya narinig nito. Ang isip ng Donya ay tila nakakulong pa rin sa madilim na eskinita sa init ng isang lumang jacket na ipinatong sa kanyang balikat. Bakit mo siya pinaalis, Gabriel? Biglang wika ni Doña Amparo. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumukas. Ang pagkalito sa kanyang paningin ay unti-unting napalitan ng isang matalas na tingin na tila tumatagos sa kaluluwa ng kanyang apo. Nasaan ang batang babaeng nagligtas sa akin? Bakit ko nararamdaman ang sakit ng kanyang mga luha? Natigilan si Gabriel. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumukas ngunit walang salitang lumabas. Ang mga imahe ni Carmela, ang kanyang pagkakaluhod sa sahig, ang mga perang isinampal sa kanyang mukha, at ang kanyang pagsusumamo tungkol sa kanyang kapatid ay biglang nagbalik sa kanyang isipan na parang isang marahas na kidlat. Lola, ang babaeng yun. Kinuha niya ang brotche niyo. Sinubukan niya kayong saktan. Pilit na depensa ni Gabriel, ngunit ang kanyang sariling boses ay tila hindi na siya naniniwala sa kanyang sinasabi. Brotse? Ang brotseng iyon ay ibinigay ko sa kanya dahil siya lamang ang nakakita sa akin bilang isang tao. At hindi bilang isang bilyonarya. Sigaw ng Donya habang pinipilit na bumangon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ibinigay niya ang kanyang huling pagkain sa akin habang ang ibang tao ay itinataboy ako na parang hayop. Bakit mo siya sinaktan, Gabriel? Anong ginawa mo sa batang iyon? Ang bawat salita ng kanyang lola ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa bawat bahagi ng pagkatao ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang lamig na nadama niya sa kanyang mga kamay ay hindi nagmula sa aircon ng silid, kundi mula sa isang katotohanang unti-unti nang nagpapakita ng kanyang malupit na mukha. Napabitaw si Gabriel sa kamay ng kanyang lola.
at dahan-dahang napaatras. Ang katahimikan sa silid ay tila naging isang malakas na hiyaw sa kanyang pandinig. Sa loob-loob niya, may isang boses na paulit-ulit na nagtatanong, paano kung tama ang lola niya? Paano kung ang babaeng itinuring niyang linta ay ang mismong taong nagligtas sa kaisa-isang pamilyang natitira sa kanya? Ang bawat salita ni Doña Amparo ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa natutulog na budhi ni Gabriel. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang dila ay tila naging bato habang pinapanood ang kanyang lola na umiiyak sa galit at pait. Ang imahe ni Carmela na nakaluhod sa gitna ng butik, ang mga perang isinampal niya sa mukha nito, at ang malamig na tingin na ibinigay niya sa dalaga ay tila mga multong bumabalot sa kanyang paningin. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Gabriel. Lumabas siya ng silid at tinawagan ang kanyang head of security. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng takot na ngayon lang niya naramdaman. Ang takot na baka huli na ang lahat. Ilabas niyo ang lahat ng CCTV footage sa likod ng butik. Ngayon din, huwag kayong magtitira kahit isang segundo. Utos niya habang mabilis na naglalakad patungo sa kanyang opisina. Pagkalipas ng ilang minuto, ang monitor sa harap niya ay nagliwanag. Doon, sa malabo at madilim na kuha ng kamera sa ilalim ng ulan, nakita niya ang lahat. Nakita niya kung paano inalalaya ni Carmela ang kanyang lola. Nakita niya ang dahan-dahang pagpunas ng dalaga sa mukha ng matanda, ang paghuhubad nito ng sariling jacket upang may maisuot ang ginang, at ang pag-abot ng isang maliit na lalagyan ng pagkain. Napatitig si Gabriel sa screen. Hinawakan niya ang monitor. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa mukha ni Carmela na sa video ay mukhang pagod, ngunit puno ng kabutihan. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya napansin nung nasa butik sila. Ang mga mata ni Carmela ay hindi mata ng isang magnanakaw, kundi mata ng isang taong sanay magsakripisyo. Anong ginawa ko? Bulong ni Gabriel sa sarili. Ang pagsisisi ay tila isang malakas na agos ng tubig na dahan-dahang lumulunod sa kanya. Naalala niya ang bawat masasakit na salitang binitawan niya, ang pagtawag niya rito na linta at basura. Ang bawat sentimo ng perang itinapon niya sa harap nito ay tila naging mga mantsa sa sarili niyang dangal. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Gabriel ang kanyang susi ng sasakyan. Mabilis siyang bumaba at pinaharurot ang kanyang sasakyan patungo sa presinto. Ang tunog ng makina ay tila nakikipagkarera sa mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa bawat segundong dumadaan, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Gusto niyang bawiin ang lahat. Gusto niyang buksan ang rehas at hilingin ang kapatawaran ng babaeng kanyang minaltrato. Nang makarating siya sa presinto, mabilis siyang lumapit sa desk ng pulis. I am Gabriel Onyx. I am here to withdraw all charges against Carmela Manansala. Pakawalan niyo siya ngayon din. Deklara niya. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad, ngunit may halong panginginig. Nagkatinginan ang mga pulis. Ang isa sa kanila ay tila nag-aalangan bago sumagot. Sir, wala na po rito si Miss Manansala. May nagpiyansa na po sa kanya kanina lang. Mga 1 oras na ang nakakalipas. Natigilan si Gabriel. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay dahan-dahang naging kamao. Sino? Sinong nagpiyansa sa kanya? Isang lalaki po, sir. Hindi niya iniwan ang kanyang pangalan. Pero mukhang kilala niya ang pamilya ng dalaga. Sagot ng pulis. Isang kakaibang selos at kaba ang gumapang sa dibdib ni Gabriel. Hindi siya makapaniwalang may nauna sa kanya. Ngunit mas matindi ang pangangamba niya para kay Carmela. Saan siya pupunta? Sa kanyang kapatid. Mabilis na bumalik si Gabriel sa kanyang sasakyan at nagtungo sa pampublikong ospital kung saan naroon si Leo. Ang amoy ng antiseptic at ang ingay ng mga gulong ng stretcher ang sumalubong sa kanya. Sa dulo ng mahabang pasilyo, sa harap ng pintuan ng intensive care unit,
Nakita niya ang isang figura na hinding-hindi niya malilimutan. Si Carmela. Nakaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay yakap-yakap niya habang ang kanyang likuran ay nakasandal sa malamig na pader. Ang kanyang uniforme ay gusot-gusot pa rin. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang buong pagkatao ay tila isang basong nabasag sa libu-libong piraso. Hindi lumalabas ang anumang tunog mula sa kanyang mga labi. Ngunit ang pagyanig ng kanyang balikat ay sapat na upang malaman ni Gabriel na ang dalaga ay dumaranas ng isang sakit na hindi kayang gamutin ng anumang yaman. Ang bawat hikbi na pilit niyang pinipigilan ay tila isang hiyaw ng pagdurusa na tumatama sa puso ni Gabriel. Dahan-dahang lumapit si Gabriel, ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng 1,000 tonelada. Nang huminto siya sa harap ni Carmela, hindi tumingala ang dalaga. Nanatili itong nakayuko, tila wala ng lakas na harapin ang mundong paulit-ulit siyang sinusugatan. Carmela, mahinang tawag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, isang tunog na malayo sa mapagmataas na CEO na nakilala ng dalaga. Dahan-dahang iniangat ni Carmela ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay mapulang-mapula, puno ng luha at pagod. Ngunit nang makita niya si Gabriel, walang galit na lumabas sa kanyang tingin. Ang nakita ni Gabriel ay ang pinakamasakit na bagay sa lahat, ang kawalan ng pag-asa. "Wala na po," bulong ni Carmela. Ang kanyang tinig ay tila isang tuyong dahon na nililipad ng hangin. "Wala na po akong kukunin sa inyo. Hindi ko na po kailangan ng pera niyo. Sana iniwan niyo na lang akong mabulok sa kulungan para hindi ko naramdaman ang ganitong sakit." Isang malakas na tunog mula sa loob ng ICU ang bumasag sa usapan nila. Ang mahaba at tuwid na tunog ng monitor, ang hudyat na ang puso ni Leo ay huminto na sa pagtibok. Napatayo si Carmela. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay. Tumingin siya sa pintuan ng ICU, pagkatapos ay kay Gabriel, bago unta-unting nanghina ang kanyang mga tuhod at tuluyan siyang bumagsak sa sahig. Sa sandaling iyon, ang tanging nagawa ni Gabriel ay saluhin ang dalaga, habang ang paligid ay nababalot ng isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang bawat tibok ng puso ay tila isang nakabibinging tunog sa gitna ng nakapanlulumong katahimikan ng pasilyo ng ospital. Sa loob ng silid ng ICU, ang mga nurse at doktor ay mabilis na kumikilos. Ang kanilang mga yabag ay nagmamadali habang sinusubukang ibalik ang buhay sa katawan ni Leo. Si Gabriel ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang binitawan ang nanghihinang katawan ni Carmela na ngayon ay nakasandal na sa pader. Ang mga mata ay nakapikit at ang mukha ay kasing puti ng papel. "Huwag ngayon. Huwag muna ngayon," bulong ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Hindi niya alam kung para kanino ang panalangin iyon. Para sa bata sa loob na hindi pa nararanasan ang kaginhawaan o para sa kanyang sarili na hindi pa nakakahingi ng tawad sa pinsalang kanyang ginawa. Makalipas ang ilang minuto na tila tumagal ng ilang taon, bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang doktor na may bahid ng pagod sa kanyang mga mata, ngunit may kaunting gaan sa kanyang ekspresyon. "Nagawa naming i-stabilize ang pasyente. Isang milagro na bumalik ang kanyang tibok, ngunit kailangan pa rin natin siyang bantayan ng maigi. At tungkol sa bayarin, huwag kayong mag-alala. May nag-ayos na ng deposito para sa operasyon." Nakahinga ng malalim si Gabriel, ngunit ang katanungan sa kanyang isip ay lalong lumalim. Sino ang naunang magbayad? Nang dahan-dahang magmulat ng mata si Carmela, ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Gabriel. Ang galit at puot na dati ay nananahan sa puso ng dalaga ay napalitan ng isang malamig na pader ng distansya. Wala siyang sinabi. Tumayo siya ng dahan-dahan. Tinitiis ang pag-ikot ng kanyang paningin at naglakad patungo sa bintana ng ICU upang tignan ang kanyang kapatid.
Mela, I'm so sorry. I know sorry is not enough. Simula ni Gabriel habang lumalapit. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Gusto kong bumawi. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Kahit ano. Kinuha ni Gabriel ang kanyang checkbook. Gamit ang isang mamahaling pluma, mabilis siyang sumulat at iniabot ang isang blankong tseke kay Carmela. Isulat mo ang anumang halaga, Mela. Para sa kapatid mo, para sa kinabukasan mo, consider it a compensation for what I've done. Tumingin si Carmela sa piraso ng papel. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay walang kinang, tila isang lawa na binalot ng makapal na yelo. Ang tingin niyo po ba, sa lahat ng bagay ay may presyo, Sir Gabriel? Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may dalang bigat. Hindi ko po ibinibenta ang aking pagkatao, at lalong hindi ko ibinibenta ang bawat pait na ipinalunok niyo sa akin. Ang perang ito ay hindi kayang burahin ang lamig ng posas sa aking mga kamay o ang takot na mamatay ang kapatid ko habang ako ay nasa selda. Patuloy ni Carmela. Dahan-dahang kinuha ni Carmela ang tseke mula sa kamay ni Gabriel. Sa harap ng nanlalaking mga mata ng bilyonaryo, sinimulan ni Carmela na itupi ang papel. Maingat, mabusisi, hanggang sa ang mamahaling tseke ay naging isang maliit na bangkang papel. Lumapit siya sa isang basurahan, sa gilid, at dahan-dahang binitiwan ang bangkang papel doon. Hindi na bibili ang patawad, sir, at hindi rin ito hinihingi gamit ang pera. Wika ni Carmela, bago tumalikod at muling ituon ang kanyang pansin kay Leo. Ramdam ni Gabriel ang matinding kahihiyan. Ang kanyang yaman, na dati ay kanyang sandata, ay naging walang silbi sa harap ng isang babaeng walang-wala, ngunit may busilak na dangal. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang paghingi ng tawad ay hindi isang transaksyon, kundi isang mahabang landas na kailangan niyang lakarin. Umalis si Gabriel sa ospital na may mabigat na pasanin sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang pagsisisi ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na galit para sa mga taong nagsimula ng lahat ng ito. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa Onyx Jewelry Boutique. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang mga ilaw sa loob ng tindahan ay bukas pa rin. Sa loob, naroon sina Madam Rosa at Cindy, masayang nagbibilang ng mga benta at tila nagdiriwang sa pagkawala ni Carmela. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa marangyang silid hanggang sa marinig nila ang marahas na pagbukas ng pintuan. Tumayo si Gabriel sa bungad. Ang kanyang muka ay balot ng dilim at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang malamig na hangin mula sa labas ay tila sumunod sa kanya na nagpatayo sa balahibo ng dalawang babae. Sir Gabriel, akala namin ay nagpapahinga na kayo. Bati ni Madam Rosa, ang kanyang tinig ay puno ng pagkukunwari. Huwag po kayong mag-alala. Maayos na po ang lahat dito. Wala na ang peste sa tindahan nyo. Hindi sumagot si Gabriel. Lumakad siya ng dahan-dahan patungo sa gitna ng butik. Ang bawat hakbang niya ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Tiningnan niya ang dalawang babae nang may matinding pandidiri. May dalawa kayong pagpipilian. Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng panganib, na tila isang huni ng bagyong paparating. Mabulok sa kulungan dahil sa paninira at pagnanakaw ng dangal ng isang inosenteng tao. O gagawin niyo ang lahat para ibalik siya rito nang may higit na respeto kaysa sa inyo. Nawalan ng kulay ang mukha ni Madam Rosa habang si Cindy ay halos mabitawan ang hawak niyang mamahaling pabango. Ang katahimikan sa loob ng butik ay naging kasing bigat ng tingga. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang katanungan ang patuloy na gumugulo sa isip ni Gabriel. Sino ang taong naunang magbayad para sa operasyon ni Leo? At ano ang tunay na motibo nito sa pagtulong kay Carmela? Sa gitna ng siksikang eskinita, sa harap ng isang luma at pininturahang bahay,
Nakatayo si Madam Rosa. Ang kanyang mamahaling high heels ay halos lumubog sa putikan at ang kanyang mukha ay balot ng pagkadiri. Hindi siya sanay sa ganitong lugar, sa amoy ng isda at piniritong pagkain, sa ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada. Ngunit naroon siya. Pinilit ng utos ni Gabriel na dalhin pabalik si Carmela, na para sa kanya ay isang malaking kahihiyan. Kumatok siya sa pintuan. Ilang sandali pa, bumukas ito at sumambulat ang mukha ni Carmela. Walang bakas ng gulat, walang bakas ng tuwa. Kalmado lang siyang nakatingin kay Rosa na tila alam na niya ang dahilan ng pagbisita nito. Mela, kailangan mong bumalik sa trabaho. Diretsong wika ni Madam Rosa, pilit na pinapanatili ang kanyang awtoridad. Binibigyan ka ni Sir Gabriel ng isa pang pagkakataon. Huwag mong sayangin to. Napangiti ng mapait si Carmela. Pagkakataon? Matapos niyo akong itapon sa kulungan at pahirapan ang buhay ko, ngayon ay pagkakataon na naman. Umiling siya. Hindi ko po kailangan ng pagkakataon mula sa inyo, madam. Kung babalik ako, ito ay dahil kailangan ko ng pera para sa kapatid ko at dahil gusto kong ipakita na ang talento ko ay hindi nyo kayang ibaon sa putik. Napataas ang kilay ni Madam Rosa. Talento? Ang talent mo ay linisin ang mga sahig at maging katulong. Huwag kang mag-ilusyon. Kung babalik ako, madam, hindi na ako maglilinis ng banyo o magtatago sa stockroom. Patuloy ni Carmela, ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng paninindigan. Gusto kong maging isang design intern. Gusto kong matuto at ipakita ang aking mga disenyo. Kung hindi nyo ibibigay yan, maghahanap ako ng ibang trabaho. Hindi ko po kailangan ng awa nyo. Natigilan si Madam Rosa. Alam niyang walang sapat na formal na edukasyon si Carmela para sa posisyong yon, ngunit ang utos ni Gabriel ay malinaw. Ibalik ang dalaga. Kahit anong paraan. Alam din niya na hindi siya maaaring magpatumpik-tumpik dahil nakasalalay ang kanyang posisyon kay Gabriel. Sa huli, napilitan siyang sumang-ayon, ngunit may bahid ng puot sa kanyang mukha. Fine, pero huwag kang aasa na magiging madali ang lahat. Walang tutulong sa'yo rito. Banta ni Madam Rosa. Bago tumalikod at mabilis na umalis, iniwan si Carmela na may halo-halong emosyon. Kinabukasan, bumalik si Carmela sa Onyx Jewelry Boutique. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagsuot ng uniformeng panlinis. Simpleng blusa at palda lamang ang suot niya, ngunit ang kanyang tindig ay matika. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang bagong apoy, apoy ng determinasyon. Ang pagdating niya ay tila isang bomba na sumabog sa loob ng butik. Ang lahat ng empleyado ay nakatingin sa kanya. Ang iba ay nagbubulungan, ang iba ay nagtatago ng pagkasuklam sa kanilang mga mukha. Lalo na si Cindy. Aba, ang magnanakaw, bumalik. Akala ko ba ay nasa kulungan ka na? Siguro ginamit mo ang katawan mo para makalaya, no? Matunog na pabulong ni Cindy, sapat na para marinig ng lahat. Ngunit hindi na pinansin ni Carmela ang mga salitita. Diretso siyang naglakad patungo sa kanyang bagong desk, isang maliit na mesa sa sulok ng departamento ng disenyo. Mayroon doon isang lumang computer, isang drawing tablet, at ilang kagamitan sa pagguhit. Ito ang simula. Sa unang mga araw, naramdaman ni Carmela ang matinding pagkalungkot. Walang kumakausap sa kanya. Kung may lumapit man, iyon ay para iparamdam sa kanya na siya ay basura. Kung may katanungan siya, walang sumasagot. Ang lahat ng kanyang mga disenyo ay binabaliwala at hinuhusgahan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Sa bawat umaga, pagdating niya sa trabaho, mayroon siyang nakikitang bagong sketch ng disenyo na nakapatong sa kanyang desk. Mga ideya na tila nakakaintindi sa kanyang mga pangarap. Ang mga disenyo ay gawa sa kamay, puno ng detalye at napakaganda. Hindi niya alam kung sino ang naglalagay ng mga iyon,
Ngunit ang bawat sketch ay tila isang lihim na mensahe ng suporta. Samantala, sa kanyang executive office sa taas, si Gabriel ay nakaupo sa harap ng kanyang computer. Ang monitor ay nagpapakita ng isang live feed mula sa CCTV ng Onyx Jewelry Boutique. Nakatutok ito ng direkta sa desk ni Carmela. Pinapanood niya ang bawat galaw nito, bawat buntong hininga, bawat pagsubok na nagpapakita ng kanyang kahinaan, at bawat pag-angat ng kanyang ulo na nagpapakita ng kanyang tapang. Hindi niya pinapakita ang kanyang tulong ng direkta. Nais niyang matuto si Carmela na lumaban gamit ang sarili nitong lakas, ngunit hindi niya rin hahayaan itong masaktan. Nais niyang makita kung paano ito lalago, kung paano ito magiging isang diamante na dating inakala niyang peke. Isang hapon, habang naguguluhan si Carmela sa pagbuo ng isang komplikadong disenyo ng kwintas, naramdaman niya ang matinding pagod. Ang mga linya ay tila nagiging masalimuot at ang kanyang mga kamay ay naninigas. Nais niyang sumuko, ngunit ang mukha ni Leo ay biglang nagpakita sa kanyang isipan, ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Huminga siya ng malalim at muling kinuha ang lapis. Ngunit habang abala siya sa pagtutok sa kanyang sketchpad, naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Isang malaking kamay na may amoy ng mamahaling pabango at kaunting mint ang dahan-dahang gumabay sa kanyang mga daliri. Hindi ito mapanlinlang, kundi puno ng pag-iingat at kaalaman. Napatigil si Carmela. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Ang init ng kamay na yon ay tila kumalat sa kanyang buong katawan. Hindi siya kailangang lumingon. Alam niya kung sino iyon. Si Gabriel. Hindi kumibo si Carmela. Naramdaman niya ang init ng hininga ni Gabriel sa kanyang batok at ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila nagtayuan. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay bumalot sa kanya, kasama ng amoy ng sariwang papel at tinta. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang pagguhit ng lapis sa papel. Dahan-dahan, ginabayan ni Gabriel ang kamay ni Carmela. Ang kanyang mga daliri ay marahan ngunit matatag. Nagtuturo ng tamang anggulo at presyon sa paggawa ng bawat linya. Hindi ito isang ordinaryong pagtuturo. Ito ay isang symphony ng dalawang kaluluwang nagtatagpo sa sining. Mas manipis ang linya rito para lumitaw ang kinang ng bato. Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay malapit sa kanyang tainga. Ang bawat brilyante ay may sariling buhay. Kailangan mong makita ang liwanag na itinatago nito bago mo ito hubugin. Sa bawat paliwanag ni Gabriel, naramdaman ni Carmela ang pagkawala ng kanyang pag-aalinlangan. Ang pagtutok niya sa disenyo ay naging matindi at sa loob ng ilang minuto, nakalimutan niya ang lahat ng ingay at puot sa paligid. Ang tanging mahalaga ay ang paglikha at ang mainit na presensya sa kanyang likuran. Nang matapos ang disenyo, bahagyang lumayo si Gabriel na patingin si Carmela sa kanyang sketchpad. Ang komplikadong locket ay ngayon ay perpekto na. Ang mga linya ay malinis, ang mga anggulo ay tama, at ang bawat detalye ay tila nabigyan ng buhay. Tumingala si Carmela kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, umalingaw-ngaw ang malakas na pagkulog sa labas. Mabilis na dumilim ang kalangitan, at ang malakas na pagbuhos ng ulan ay muling bumagsak, tila ayaw silang paalisin. Mukhang kailangan nating mag-overtime, wika ni Gabriel. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit may bahid ng pagod. Hindi na tayo makakauwi sa ganitong panahon. Naiwang mag-isa sina Carmela at Gabriel sa opisina. Hindi na umuwi ang ibang empleyado dahil sa tindi ng ulan. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila, maliban sa tunog ng pagpatak ng ulan sa bintana. "Gutom ka na ba?" tanong ni Gabriel, na tila nagbabasa sa kanyang isipan. Tumango si Carmela. Hindi niya namalayan na gutom na pala siya sa pagtutok sa disenyo.
Ilang minuto pa, bumalik si Gabriel na may dalang 2 cup noodles at 2 plastic na kutsara mula sa convenience store sa ibaba. Inilagay niya ang isang tasa sa harap ni Carmela. Pasensya na, ito lang ang mabilis na makakain. Nang umupo si Gabriel sa upuan sa harap ni Carmela, napansin ng dalaga ang pagod sa mga mata nito. Ang bilyonaryong CEO na dati ay palaging nasa 5-star restaurant ay ngayon ay kumakain ng simpleng cup noodles kasama niya. Isang kakaibang init ang gumapang sa puso ni Carmela. Sir Gabriel, bakit po kayo? Bakit po kayo ganito? Hindi sinasadya. Lumabas ang tanong na yon sa kanyang mga labi. Napangiti ng mapait si Gabriel. May mga tao lang akong pinagkatiwalaan noon, Mela. Ang lola ko, halos maloko ng isang babaeng nagkunwaring mahal siya para lang makuha ang pera namin. Nag-iwas siya ng tingin. Ang kanyang boses ay naging malungkot. Kaya nang makita ko ang lola ko na wala sa sarili at ikaw na may hawak ng brotse niya, bumalik ang lahat ng takot ko. Patawarin mo ako, Mela. Nagkamali ako. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Gabriel, naramdaman ni Carmela ang paghupa ng kanyang galit. Unti-unti niyang naintindihan ang pinagmulan ng malamig na pader na itinayo ni Gabriel sa paligid niya. Hindi siya masamang tao. Siya ay isang taong nasaktan. Lahat po tayo ay nagkakamali, wika ni Carmela. Ang mahalaga po ay natuto tayo. Nagsimulang gumaan ang kanilang usapan. Napansin ni Gabriel ang isang maliit na piraso ng tuyo sa cup noodles ni Carmela. Kinuha niya ang kanyang kutsara at dahan-dahang inilipat ito sa tasa ni Carmela. Isang maliit na galaw, ngunit nagbigay ito ng isang kakaibang kilig sa dalaga. Ang taong dati ay walang pakialam sa kanya, ay ngayon ay pinapakita ang isang uri ng pag-aalaga. Habang tumatagal ang gabi, lalong lumalalim ang kanilang usapan. Nagkwento si Carmela tungkol sa kanyang mga pangarap, sa kanyang kapatid, at sa kanyang mga disenyo. Nakinig si Gabriel ng walang paghuhusga. Sa pagkakataong yon, hindi siya CEO at hindi rin siya ang simpleng empleyado. Sila ay 2 tao lamang na nakikinig sa kwento ng bawat isa. Sa gitna ng isang maulan na gabi, isang matunog na click ang umalingaw-ngaw sa dilim. Sa likod ng isang cabinet, si Cindy ay nakatago. Hawak ang kanyang cellphone. Isang video recorder ang gumagana at sa loob niyon ay ang buong pag-uusap ni na Carmela at Gabriel. Ang isang ngiti ng tagumpay ay sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang may nakuha siyang bomba nang patapos na ang gabi. At humina na ang ulan, napagpasyahan na nilang umuwi. Tumayo si Carmela. Ngunit sa pagtayo niya, bigla siyang natapilok sa kanyang sariling paa. Naramdaman niya ang pagkahulog niya pasulong. Ngunit bago pa man siya bumagsak sa sahig, isang matatag na braso ang sumalo sa kanya. Niyakap siya ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay malapit sa mukha ng dalaga at ang kanilang mga puso ay magkasabay na bumilis ang tibok. Ang mga mata ni Carmela ay nakatingin sa mga mata ni Gabriel. Isang hindi maipaliwanag na koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa labas. Isang ilaw ang tumama sa kanilang mga mukha. At doon, sa harap ng pintuan, nakatayo si Doña Amparo. Hawak ang isang flashlight at nakangiti ng may kakaibang kahulugan. Ang flashlight na hawak ni Doña Amparo ay dahan-dahang ibinaba. Ang kanyang ngiti ay lumawak habang tinitignan ang 2 taong nakatayo ng magkalapit. Ang kanilang mga mukha ay balot ng gulat at bahagyang pamumula. Hindi na kailangan pa ng paliwanag. Ang mga mata ng matanda ay tila nababasa ang lahat. Mukhang may naabala ako, wika ni Doña Amparo. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing at kagalakan. Nais ko lang sanang bisitahin ang inyong opisina. Nasaan na ang aking anghel sa ulan? Mabilis na kumalas si Gabriel kay Carmela. May bahid ng hiya sa kanyang muka habang inilalapit niya ang kanyang lola. Lola, gabi na po. Bakit po kayo nandito? Gabi na nga. Pero hindi naman masamang bisitahin ang paborito kong empleyado, hindi ba? Sagot ng Donya.
bago lumapit kay Carmela at yakapin ito ng mahigpit. Carmela, aking munting anghel, salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Alam kong may malaking plano ang Diyos para sa iyo. Ang yakap ni Doña Amparo ay tila isang malaking pagpapala para kay Carmela. Ang pagtanggap ng matanda ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Ngunit sa likod ng kagalakan, naramdaman din niya ang matinding pagkasuklam mula sa isang sulok, si Cindy. Nakatayo ito sa malayo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Tingnan mo yan, gumagamit ng matanda para makalamang. Bulong ni Cindy sa kanyang katrabaho. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga galaw mo, Mela? Magaling kang magpanggap, pero hindi mo ako maloloko. Kinabukasan, ang mga bulungan tungkol kina Carmela at Gabriel ay kumalat na. Sa buong Onyx, ang video na kinuha ni Cindy ay lihim na ipinasa sa mga piling empleyado, kasama ang mga chismis na si Carmela ay gumagamit ng charm para manipulahin ang CEO. Ang lahat ng kanyang mga disenyo ay biglang tiningnan ng may pag-aalinlangan at ang kanyang bawat galaw ay sinusubaybayan. Napakababang klase. Narinig ni Carmela ang bulong ng isang katrabaho. Gumagamit ng katawan para makakuha ng posisyon. Wala namang talent yan. Ang mga salitang iyon ay tila mga panaksak na kutsilyo na humihiwa sa kanyang kumpiyansa. Nagbalik ang lahat ng insecurities niya. Tama ba sila? Ginagamit lang ba siya ni Gabriel para bumawi? Hindi niya ba talaga kayang umakyat sa sarili niyang paa? Isang araw, ipinahayag ng kumpanya ang isang malaking kompetisyon sa disenyo. Ang tema ay Eternal Star Collection at ang mananalo ay magiging head designer ng Onyx. Ito ang pagkakataon ni Carmela na patunayan ang kanyang sarili. Ngunit ang mga bulungan at paninira ay lalong lumala. Sa bawat oras na gumagawa siya ng disenyo, naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya, ang mga mapanuring tingin ng mga katrabaho. Ang bawat ideya na sumasagi sa kanyang isip ay agad niyang kinu-question. Hindi siya makapag-concentrate. Nagsimula siyang magduda sa kanyang kakayahan, sa kanyang talento, sa kanyang opisina. Napansin ni Gabriel ang pagbabago kay Carmela. Ang ningning sa kanyang mga mata ay unti-unting nawawala at ang kanyang mga balikat ay laging nakayuko. Alam niyang ito ang epekto ng mga paninira ni na Cindy at Rosa. Ngunit pinilit niyang pigilan ang kanyang sarili na makialam ng direkta. Nais niyang palakasin ang loob ni Carmela, hindi lang basta iligtas. Isang umaga, habang nag-iisip si Carmela sa kanyang desk, isang email ang dumating sa inbox ni Gabriel. Ito ay mula sa isang anonymous sender. Naglalaman ng impormasyon na si Carmela ay nakikipag-ugnayan sa isang kalabang kumpanya at ibinebenta ang mga disenyo ng Onyx. Ang kalakip na ebidensya ay isang malabong larawan ni Carmela na may hawak na folder kasama ang isang text message na may code na nakasulat. Ready for delivery. Target. Tomorrow. Napakuyom ang kamao ni Gabriel. Alam niyang peke ito, isang paninira. Ngunit ang timing ay perpekto. Sapat na para sirain ang pangalan ni Carmela bago ang kompetisyon. Kinagabihan, habang nag-iisa si Carmela sa opisina at abala sa kanyang disenyo para sa kompetisyon, naramdaman niya ang matinding pagod. Ang bawat linya na ginuguhit niya ay tila walang buhay. Sa gitna ng kanyang pagkabahala, napagdesisyonan niyang mag-break muna at bumaba para bumili ng kape. Nang bumalik siya, nanlaki ang kanyang mga mata. Walang laman ang kanyang desk, ang kanyang sketchpad, ang kanyang notebook, ang kanyang mga draft ng disenyo para sa Eternal Star Collection. Lahat ay nawawala. Napalingon si Carmela. Sa kabilang dulo ng opisina, malapit sa kanyang desk, nakatayo si Cindy. Ang dalaga ay nakangiti ng matamis at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang kanyang mamahaling designer handbag. Sa kanyang mga mata,
Isang matinding tagumpay ang sumisiklab. Ang malalim na paghinga ni Carmela, ang tanging tunog na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa handbag ni Cindy, na tila ba nandoon ang lahat ng kanyang pangarap at pag-asa. Ang kanyang buong katawan ay nanigas, at ang pagod mula sa buong araw ng pakikipaglaban sa mga tsismis at pangungutya ay biglang bumigat sa kanyang balikat. Wala nang natira. Ang kanyang disenyo, ang kanyang pinaghirapan, ang kanyang pag-asa na manalo sa kompetisyon, lahat ay nawala na. Pakiramdam niya ay isang malaking pader ang bumagsak sa kanya, naglibing sa lahat ng kanyang ambisyon. Naglakad si Carmela palabas ng opisina. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at walang direksyon. Ang buong syudad ay tila nagiging malabo sa kanyang paningin, at ang malamig na hangin ng gabi ay hindi kayang pawiin ang panginginig ng kanyang kaluluwa. Nang makarating siya sa kanyang maliit na bahay sa eskinita, ang dilim sa loob ay tila yumakap sa kanyang kalooban. Bumagsak siya sa kanyang lumang kama, ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pagpatak, ang kanyang mga pangarap ay tila naging abo, at ang kanyang talento ay tila isang sumpa sa halip na biyaya. Wala ka talagang silbi, Mela, walang mangyayari sa'yo. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ni na Madam Rosa at Cindy. Sa sandaling iyon, halos maniwala na siya. Ngunit habang umiiyak siya, isang mahinang katok sa pintuan ang nagpatahimik sa kanya. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad patungo sa pinto. Nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Nakatayo sa harap niya si Gabriel. Nakasuot ito ng casual na shirt at pantalon, at sa kanyang mga kamay ay may hawak itong basket ng sariwang prutas at isang maliit na plastic bag mula sa isang kalapit na panaderya. Ang kanyang presensya ay tila isang liwanag sa madilim na gabi ni Carmela. Mela, alam kong gabi na, pero hindi ko makayanan na hindi ka puntahan. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay malambot at puno ng pag-aalala. May nagbalita sa akin na may problema ka sa opisina. Hindi makapagsalita si Carmela. Hinayaan niya lang si Gabriel na pumasok. Sa loob ng maliit na bahay, ang bilyonaryong CEO ay tila lumiliit sa simpleng paligid. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Carmela, puno ng pag-aalala. Ate, sino yan? Tanong ni Leo. Na lumabas mula sa kanyang kwarto, ang kanyang mukha ay medyo maputla pa rin. Nang makita niya si Gabriel, napangiti siya. Kuya Gabriel, tuloy po kayo. Nagulat si Carmela. Hindi niya alam na nagkakilala na pala si Leo at Gabriel. Lumapit si Leo kay Gabriel at niyakap ito, na tila matagal na silang magkakilala. Ang mga mata ni Gabriel ay lumambuot habang hinahaplos niya ang buhok ni Leo. Leo, kumusta ka na? Tanong ni Gabriel. Masaya akong makita kang malakas na. Salamat po sa inyo, Kuya Gabriel. Kayo po ang nagbayad ng ospital ko, hindi ba? Diretsong tanong ni Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Natigilan si Carmela. Si Gabriel pala ang nagbayad ng bill sa ospital, hindi ang misteryosong nagpiyansa sa kanya. Tiningnan niya si Gabriel at nakita niya ang bahagyang pamumula sa pisngi nito. Hindi na importante kung sino. Ang mahalaga, maayos ka na. Wika ni Gabriel, iniiwasan ang tingin ni Carmela. Kuya Gabriel, dito na po kayo maghapunan. Nagluto po ako ng paborito naming tuyo at pritong itlog. Masayang yaya ni Leo. Nag-aalangan si Carmela, ngunit tinanggap ni Gabriel ang imbitasyon. Sa loob ng maliit na kusina, umupo si Gabriel sa isang lumang bangko. Ang simpleng hapunan ng tuyo at itlog ay nakalatag sa mesa. Sa bawat subo ni Gabriel, nakita ni Carmela ang pagbabago sa kanya. Ang kanyang mukha ay naging mas kalmado, mas masaya. Masarap ang tuyo mo, Leo. Mas masarap pa kaysa sa mga pagkain sa 5-star restaurant. Wika ni Gabriel habang ngumunguya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Carmela na tila nagsasabing,
patawad. Matapos ang hapunan, umupo sina Carmela at Gabriel sa labas, sa lumang hagdanan. Ang sariwang hangin ng gabi ay tila nagpapagaan sa kanilang mga puso. Alam kong nawala ang mga disenyo mo. Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pangunawa. Pero Mela, ang talento ay nasa isip mo, hindi sa papel. Kaya mong gawing mas maganda ang isang bagay kung sisimulan mo ulit. Naramdaman ni Carmela ang isang kakaibang lakas. Ang mga salita ni Gabriel ay tila nagbigay ng bagong buhay sa kanyang mga pangarap. Hindi na siya mag-iisa. Mayroon siyang kaibigan, isang kakampi. Habang nag-uusap sila, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa dulo ng eskinita. Ang mga bintana nito ay tinted at hindi makita kung sino ang nasa loob. Ngunit bago pa man mawala ang sasakyan, isang maliit na flash ang kumislap mula sa loob. Kinabukasan, pagdating ni Carmela sa opisina, tumambad sa kanya ang isang malaking poster na nakalagay sa gitna ng lobby. Isang disenyo ng kwintas na kasing ganda ng kanyang nawawalang sketch. Sa ilalim nito, nakasulat ang pangalan ni Cindy, ang Eternal Star Collection, isang obra maestra ni Cindy Ramos. Nanigas si Carmela. Ang kanyang buong katawan ay tila nabalot ng yelo. Ang mga mata ni Cindy ay nakatingin sa kanya mula sa malayo, puno ng tagumpay at panunuya. Ang poster na may mukha ni Cindy at ang disenyo niyang tila ninakaw mula sa kanyang kaluluwa ay tila isang malaking sampal sa mukha ni Carmela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang pagod at pighati ay napalitan ng isang nag-aapoy na puot. Naglakad si Carmela ng mabilis. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng determinasyon. Diretso siyang pumunta sa desk ni Cindy. Ang ingay ng opisina ay tila nawala at ang lahat ng empleyado ay nakatingin sa kanila. "Cindy, paano mo nagawa to?" Mahinang tanong ni Carmela, ngunit ang kanyang boses ay may dalang bigat ng 1,000 galit. "Iyan ang disenyo ko. Ninakaw mo yan." Napangisi si Cindy. Ang kanyang muka ay puno ng pagmamayabang. "Bakit? May ebidensya ka ba, Mela? May patunay ka bang sayo yan?" "Wala. 'Di ba? Sa papel lang naman yan at ang papel ay maaaring mapunta kahit kanino. Dapat ay mas naging maingat ka." Lumapit si Cindy. Ang kanyang boses ay naging mas malakas, sapat para marinig ng lahat. "Huwag kang magkunwari na ikaw ang biktima rito. Sa tingin mo ba ay maniniwala sila sa isang katulad mong nanggaling sa squatter laban sa isang taong may pinag-aralan at connections? Mela, manatili ka na lang sa kinalalagyan mo. Ikaw ay isang basura na pilit na umaakyat sa taas. Hindi ka nababagay sa mundong ito." Naramdaman ni Carmela ang pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi luha ng awa ang lumabas, kundi apoy ng galit. Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ang sarili na sumabog. Sa likod ng glass wall ng kanyang opisina, pinapanood ni Gabriel ang buong eksena. Nais niyang bumaba at itulak si Cindy palabas ng Onyx, ngunit naalala niya ang mga salita ni Carmela sa ospital na hindi lahat ay kayang bayaran ng pera. Nais niyang bigyan ng pagkakataon si Carmela na lumaban gamit ang sarili nitong lakas. Nang makita ni Gabriel na tila susugurin na ni Carmela si Cindy, mabilis siyang lumabas ng kanyang opisina at bumaba. Ngunit bago pa man siya makalapit, lumingon si Carmela sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdedesisyon. "Huwag po kayong makialam, Sir Gabriel," wika ni Carmela. Ang kanyang boses ay matatag. "Hindi ko po kailangan ng awa niyo. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang lalaban. Hindi ko hahayaang sirain nila ang lahat ng pinaghirapan ko." Nagulat si Gabriel. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang Carmela na hindi takot. Isang Carmela na handang lumaban. Napaatras siya.
at hinayaan ang dalaga na gawin ang kanyang desisyon. Kinagabihan, bumalik si Carmela sa opisina. May bitbit siyang isang bagong sketchpad at mga pangkulay. Sa kanyang mesa, mayroon ng 2 tasa ng kape. Isa para sa kanya at isa para kay Gabriel na naghihintay na pala. Mela, ano ang plano mo? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Hindi ko po hahayaan na manalo sila sa panloloko, wika ni Carmela. Sisiguraduhin kong sa huli, ang katotohanan ang magwawagi. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang isang lihim na alyansa sa pagitan nina Carmela at Gabriel. Gabi-gabi, matapos umuwi ng lahat ng empleyado, sila ay nagtatrabaho sa opisina ni Gabriel. Ang bilyonaryong CEO, sa halip na umuwi sa kanyang mansyon, ay mas pinili na tulungan si Carmela na gumawa ng isang bagong disenyo. Isang obra maestra na mas maganda, mas matatag, at mas punong-puno ng kanyang kaluluwa kaysa sa naunang ninakaw. Dito, Mela, kailangan natin ng isang signature mark na hindi kayang kopyahin, wika ni Gabriel, habang tinutulungan si Carmela sa pagdetalye ng isang maliit na dahon sa disenyo. Isang bagay na makikita lang ng mga taong may alam sa onyx. Sa bawat gabi, ang kanilang samahan ay lalong lumalim. Ang bawat sulyap, bawat haplos ng kamay, at bawat ngiti ay nagpatibay sa isang relasyon na nagsimula sa puot. Ngunit ngayon ay unti-unting lumalago sa pagmamahalan. Isang gabi, habang nakatulog si Carmela sa desk dahil sa pagod, maingat siyang binuhat ni Gabriel at inilagay sa malambot na sofa. Hinalikan niya ang noo ng dalaga, isang halik na puno ng pagmamahal at paggalang. Mela, hindi ka na mag-iisa, bulong niya. Nang matapos ang disenyo, nagplano sila ng isang matalinong bitag. Alam nilang susubukan ulit nina Madam Rosa at Cindy na magnakaw. Sinadya ni Carmela na mag-iwan ng mga peking draft sa kanyang desk, mga disenyo na may bahid ng pagkakamali, sapat para maging kapani-paniwala. Ngunit may isang lihim na code na inilagay niya sa bawat dulo ng disenyo. Sigurado ka ba rito, Mela? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Opo, Sir Gabriel, matatag na sagot ni Carmela. Oras na para manindigan ako. Isang gabi, nang matapos na ang lahat, tinawagan ni Madam Rosa ang isang kakampi niya sa kabilang kumpanya. Mayroon akong importanteng balita. Ang disenyo ng onyx nasa akin na. Magkita tayo bukas ng gabi sa isang lugar. Siguradong kikita tayo rito. Sa likod ng kurtina, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang plano ay nagsisimula na. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay nagkislapan sa libu-libong ilaw. Ang mga bisita, mayayaman at maimpluwensyang personalidad sa mundo ng alahas at negosyo, ay nagkalat sa paligid. Ang kanilang mga tawa at bulungan ay bumubuo ng isang simponya ng kapangyarihan at yaman. Ito ang gabi ng paglulunsad ng Eternal Star Collection ng Onyx Jewelry, at ang tensyon ay nakasabit sa bawat sulok ng silid. Sa gitna ng lahat ng ito, si Cindy ay nakatayo sa harap ng malaking poster ng kanyang disenyo. Suot niya ang isang mamahaling evening gown na kanyang hiniram. Ang kanyang muka ay puno ng pagmamayabang at ang kanyang ngiti ay kasing kinang ng mga diamante sa display. Ang kanyang bawat galaw ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagiging genius designer. Mga kababaihan at kalalakihan, isang karangalan para sa akin na iharap sa inyo ang Eternal Star Collection. Isang koleksyon na nagpapakita ng kagandahan at walang hanggang ningning ng bawat bituin. Panimula ni Cindy. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Inilahad niya ang kanyang mga disenyo na sa totoo lang ay ang mga unang sketch ni Carmela na may mga detalye na kanyang binago upang hindi halata ang pagnanakaw. Palakpakan ng lahat. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil sa pagtama sa mukha ni Cindy.
Ang tagumpay ay tila nasa kanyang mga kamay na. Sa likod ng kurtina, si Madam Rosa ay nakangiti ng may pagmamalaki habang si Carmela ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay ngayon ay inaangkin ng iba. Ngunit bago pa man matapos ang pagdiriwang ni Cindy, isang tinig ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang tinig na matatag, kalmado, ngunit may dalang kapangyarihan na kayang magpatigil sa lahat ng ingay. Isang napakagandang presentasyon, Miss Ramos, wika ni Gabriel, habang dahan-dahang lumalapit sa stage. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang kakaibang liwanag. Ngunit mayroon pa akong isang presentasyon na nais kong ibahagi sa inyo. Isang bagay na mas totoo. Napuno ng bulungan ang buong ballroom. Nanlaki ang mga mata ni Cindy at ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Idimang ilaw, utos ni Gabriel. Agad na dumilim ang ballroom at ang spotlight ay tumama sa gitna ng stage. Sa likod ng stage, dahan-dahang gumalaw ang isang malaking LED screen at sa gitna niyon, unti-unting lumabas ang isang disenyo. Ito ang disenyo ni Carmela. Ang bago, ang mas pinino, ang mas kumikinang, ang disenyo na pinaghirapan nila ni Gabriel sa loob ng maraming gabi. At mula sa dilim, dahan-dahang lumabas si Carmela. Suot niya ang isang simpleng puting gown, ngunit sa kanyang leeg ay nakasabit ang mismong kwintas na idinisenyo niya, ang Eternal Star na ngayon ay nagliliwanag sa kanyang balat. Ang kanyang buhok ay nakapusod at ang kanyang mukha ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Tila isang reyna na lumabas upang angkinin ang kanyang trono. Nagpalakpakan ang lahat. Hindi palakpak ng paghanga, kundi palakpak ng pagkamangha. Napakaganda ng disenyo ni Miss Ramos, wika ni Gabriel, habang nakatingin ng diretso kay Cindy. Ngunit ang tunay na kagandahan ay hindi lamang nasa panlabas na anyo. Ito ay nasa pagkatao, sa puso ng taong lumikha. Kinuha ni Gabriel ang isang laser pointer at itinuro ang isang bahagi ng disenyo sa screen. Miss Ramos, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit may maliit na CM na nakaukit sa dahon ng jade sa inyong disenyo? Ito ba ay coincidence o copyright mark? Nawalan ng kulay ang mukha ni Cindy. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi siya nakasagot. Ang lahat ng tao sa ballroom ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng kanyang paliwanag. Ang CM ay ang inisyal ng totoong designer ng Eternal Star Collection, si Carmela Manansala, deklara ni Gabriel habang hinawakan ng kamay ni Carmela at iniangat ito. Siya ang totoong nagbigay buhay sa koleksyong ito at siya ang taong pinilit na itago ang kanyang talento dahil sa kasamaan ng ibang tao. Palakpakan muli ang lahat, ngunit sa pagkakataong ito, palakpak ng paghanga at pagkilala. Ang mga mata ni Carmela ay nagningas. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama. "Papa, nagawa ko po," bulong niya sa hangin, habang mahigpit na hinawakan ng kwintas sa kanyang leeg. Ngunit bago pa man matapos ang palakpakan, isang malakas na tunog ng sirena ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang mga ilaw ay biglang nag-flash at ang amoy ng usok ay nagsimulang kumalat. "Sunog!" Sigaw ng isang bisita. Biglang bumukas ang pintuan ng fire exit at isang malaking ulap ng usok ang bumuga mula sa direksyon ng kabilang silid. Ang silid kung saan nakalagay ang mga orihinal na alahas ng onyx. Ang lahat ng tao ay nagsimulang magtakbuhan, nagkakagulo. Nawala sa paningin si Madam Rosa. Ang kanyang upuan ay bakante at walang nakakita sa kanyang umalis. Isang malakas na tunog ng pagkabali ng salamin ang umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay at usok. "Magulo! Magsitago kayo! May sunog!" Ang grand ballroom na dati ay puno ng kislap at tawanan ay ngayon ay nabalot ng gulo at takot.
Ang usok ay mabilis na kumalat at ang mga ilaw ay nagpa-flash na nagdulot ng mas matinding kaguluhan. Hinawakan ni Gabriel ng mahigpit ang kamay ni Carmela. Inalalayan siya patungo sa pinakamalapit na fire exit. Manatili ka sa tabi ko, Mela. Utos ni Gabriel. Ang kanyang boses ay matatag sa gitna ng kaguluhan. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Habang nagmamadaling lumabas ang mga tao, napansin ni Gabriel ang isang bagay. Ang usok ay nagmumula sa direksyon ng vault room, ang silid, kung saan nakaimbak ang mga pinakamamahaling koleksyon ng onyx. Hindi ito ordinaryong sunog. Ito ay isang diversion. Mela, kailangan nating bumaba sa basement, wika ni Gabriel. Pero Sir Gabriel, delikado po. Sagot ni Carmela, ang kanyang puso ay malakas ang tibok. Mas delikado kung hahayaan natin silang manalo. Matatag na wika ni Gabriel. Alam kong nasaan sila. Sa gitna ng usok at kaguluhan, bumaba sina Gabriel at Carmela sa hagdan patungo sa basement. Ang amoy ng sunog ay lalong lumakas, ngunit hindi iyon ang nagpatigil kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dilim, naghahanap ng anumang senyales. Nang makarating sila sa basement, isang nakapanlulumong tanawin ang sumalubong sa kanila. Ang pinto ng vaultroom ay bukas at sa loob, may isang figura na abalang naglalagay ng mga alahas sa isang bag, si Madam Rosa. Rosa! Malakas na tawag ni Gabriel. Nagulat si Madam Rosa. Mabilis niyang isinara ang bag at sinubukan tumakas. Ngunit bago pa man siya makakilos, hinarangan na nina Gabriel at Carmela ang kanyang dadaanan. Sa tingin mo ba ay makakatakas ka sa lahat ng ginawa mo? Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng galit. Huwag kang magkunwari na hindi mo ako naiintindihan, Gabriel. Sigaw ni Madam Rosa. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit may bahid pa rin ng pagkukunwari. Kailangan ko lang gawin to. Ang hirap-hirap ng buhay. Kayong mayayaman, hindi nyo naiintindihan. Ang hirap ng mga mahirap. Hindi ka lang nagnakaw ng alahas, Rosa. Wika ni Carmela, ang kanyang boses ay matatag. Ninakaw mo rin ang dangal ng isang inosenteng tao. Ginawa mo akong magnanakaw sa mata ng lahat. Hindi lang yan, ginamit mo pa ang utang na loob para ipaalipin ako sa'yo. Hindi iyan pagtulong, Madam Rosa, iyan ay pangaalipin. Nawalan na ng kulay ang mukha ni Madam Rosa. Utang na loob, Mela. Dahil sa akin, meron kang pamilyang naiuwi sa inyong bahay. Kung hindi dahil sa akin, baka nagkalat na lang ang bangkay ng tatay mo sa kalsada. Masyado kang walang utang na loob. Ang utang na loob na yan ay matagal ko nang nabayaran sa dugo, pawis at luha sa loob ng 5 taon. Sigaw ni Carmela, ang kanyang boses ay puno ng pagdedesisyon. Hindi na ako ang dating Carmela na kaya mong tapak-tapakan. Tapos na ang pagpapagamit ko sa'yo. Ngayon, ang katarungan ang mananaig. Mabilis na inagaw ni Carmela ang bag mula sa kamay ni Madam Rosa. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa likod. Si Cindy, may hawak itong isang mabigat na estatwa ng bronze. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kahit mamatay kayong lahat, hindi ko hahayaang manalo kayo. Sigaw ni Cindy, bago buong lakas na iwinagayway ang estatwa patungo sa ulo ni Carmela. Narinig ni Gabriel ang malakas na pag-ugong ng hangin. Walang pag-aalinlangan, iniharang niya ang kanyang sarili sa harap ni Carmela. Ang estatwa ay tumama ng malakas sa kanyang balikat. Isang matunog na kalabog ang umalingaw-ngaw. Naramdaman ni Gabriel ang matinding sakit na kumalat sa kanyang katawan. Bago pa man siya makapagsalita, bumagsak na siya sa sahig. Ang kanyang ulo ay tumama sa matigas na semento. Gabriel! Sigaw ni Carmela, ang kanyang boses ay basag. Lumuhod siya sa tabi ng lalaki, ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo. Gabriel! Huwag! Huwag kang susuko! Napakalakas ng tibok ng puso ni Carmela. Ang kanyang mundo ay tila gumuguho muli sa kanyang paningin. Sa gitna ng dilim, ang tanging nakita niya ay ang kanyang mga kamay
na puno ng dugo at ang mukha ni Gabriel na unti-unting nawawalan ng kulay. Sa likod nila, sina Madam Rosa at Cindy ay nakatayo ng tulala. Ang kanilang mga mukha ay balot ng takot at gulat. Hindi nila inaasahan na aabot sa ganito ang lahat. Ang buong paligid ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang dating ingay ng kaguluhan mula sa itaas ay tila nawala. Napalitan ng tanging tunog ng mabilis at desperadong paghinga ni Carmela. Nakaluhod siya sa tabi ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo mula sa sugat sa balikat ng lalaki. Ang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya ay tila napakalayo pa at ang bawat segundo ay tila tumagal ng 1,000 taon. "Gabriel, gumising ka! Huwag mo akong iwan!" sigaw ni Carmela. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa. Pilit niyang dinidiinan ang kanyang mga kamay sa sugat ni Gabriel, umaasa na kahit paano ay mapipigilan ang pagdugo. Ngunit ang dugo ay patuloy na dumadaloy at ang mukha ni Gabriel ay unti-unting nawawalan ng kulay. Sa di kalayuan, nanatiling nakatayo sina Madam Rosa at Cindy. Ang kanilang mga mukha ay balot ng takot at gulat. Hindi nila inaasahan na hahantong sa ganito ang kanilang masamang balak. Ang kanilang mga kamay ay nanginginig at ang estatwa ng bronze na hawak ni Cindy ay biglang bumagsak sa sahig, gumawa ng isang malakas na tunog sa katahimikan. Maya-maya pa, narinig ang papalapit na tunog ng mga yabag. Ang mga pulis at bumbero ay dumating na. Mabilis nilang inaresto sina Madam Rosa at Cindy na hindi na nakapagsalita pa. Ang kanilang mga mata ay nakatingin kay Gabriel. Tila ba ngayon lang nila napagtanto ang bigat ng kanilang kasalanan. Agad na dinala si Gabriel sa pinakamalapit na ospital. Si Carmela ay sumama. Ang kanyang mga kamay at damit ay puno pa rin ng dugo. Ang kanyang puso ay malakas ang tibok. At ang bawat panalangin ay lumabas sa kanyang mga labi habang nakatitig sa walang malay na mukha ni Gabriel. Sa labas ng operating room, umupo si Carmela sa isang upuan. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pagpatak. Ang buong eksena ay tila isang masamang panaginip na ayaw magtapos. Ilang minuto lang, dumating si Doña Amparo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. Nang makita niya si Carmela na puno ng dugo at luha, agad niya itong niyakap. "Mela, anong nangyari? Ligtas ba ang aking apo?" Tanong ng Donya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ikinuwento ni Carmela ang lahat, ang bawat detalye ng pagnanakaw at ang pagtatanggol ni Gabriel. Nang marinig ng Donya ang lahat, lalong humigpit ang yakap niya kay Carmela. "Ginawa niya yon dahil sa iyo, Mela." Wika ng Donya, ang kanyang tinig ay puno ng pangunawa. "Mahal ka ng aking apo. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa kanyang madilim na mundo. Para sa kanya, mas mahalaga ka pa kaysa sa kanyang buhay." Sa gitna ng kanyang pagluha, naramdaman ni Carmela ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Ang mga salita ng Donya ay tila nagbigay sa kanya ng lakas. Ang pag-ibig ni Gabriel ay totoo at handa siyang ipaglaban yon. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may ngiti. "Nagawa naming alisin ang bronze fragment sa kanyang balikat. Stable na ang kondisyon niya at makaka-recover siya ng lubusan. Isang milagro na hindi natamaan ang kanyang utak." Nakahinga ng malalim si Carmela. Napasalamat siya sa Diyos, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling mabigat. Nang magkamalay si Gabriel, ang unang hinanap niya ay si Carmela. Ang kanyang mga mata ay nanlabo pa rin at ang kanyang balikat ay masakit, ngunit ang kanyang isipan ay nakapako sa dalaga. "Mela, Mela, ayos ka lang ba?" Mahinang tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay halos pabulong. "Ayos po ako, Sir Gabriel," sagot ni Carmela. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Salamat po at niligtas niyo ako. Hindi na importante yon.
Wika ni Gabriel habang pilit na inabot ang kamay ni Carmela. Ang mahalaga ay ligtas ka. Ngunit habang nag-uusap sila, bumukas ang pinto ng silid. Isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit na may matikas na tindig at mahabang buhok ang pumasok. Ang kanyang muka ay balot ng galit at pag-aalala. Siya ang ina ni Gabriel, si Mrs. Amelia Onyx, na matagal nang naninirahan sa ibang bansa at bihirang umuwi sa Pilipinas. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Alam niyang ito ang huling balakid sa kanilang pagmamahalan. "Gabriel! Anong nangyari sa'yo?" Sigaw ni Mrs. Amelia habang mabilis na lumapit sa kanyang anak. Ngunit nang makita niya si Carmela na nakaupo sa tabi ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kaya pala halos mamatay ang anak ko. Ano yan? Isang babaeng nanggaling sa kalye na pilit na sumisira sa pamilya natin. Ang mga salita ni Mrs. Amelia ay tila isang matalim na sibap na tumama sa puso ni Carmela. Ang dating takot na kanyang naramdaman noon ay nagbalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating Carmela na yumuyuko sa harap ng kapangyarihan. Ang bawat pait na naranasan niya ay nagpatigas sa kanyang kalooban at ang pagmamahal ni Gabriel ay nagbigay sa kanya ng lakas. Tumayo si Carmela, ang kanyang mga mata ay matatag na nakatingin kay Mrs. Amelia. Walang galit, walang takot, tanging isang uri ng kalmado ngunit matinding paninindigan. "Mrs. Onyx, hindi ko po layunin na saktan ang inyong anak. Ang nangyari ay isang aksidente at sinubukan po ni Gabriel na iligtas ako." "Aksidente?" Matunog na tawa ni Mrs. Amelia. "Napakagaling mong magkwento, bata. Sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa isang katulad mong nanggaling sa kalye? Alam kong pera lang ang habol mo. Magkano ba ang gusto mo? Sabihin mo lang at lalayuan mo ang anak ko." Lumabas ang isang blankong tseke mula sa mamahaling pitaka ni Mrs. Amelia. Inilapag niya ito sa mesa sa gitna ni na Carmela at Gabriel na tila naghihintay ng presyo. "Hindi ko po kailangan ng pera niyo, Mrs. Onyx." Matatag na wika ni Carmela. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Kung ang tingin niyo po sa akin ay isang linta, sige. Pero hindi ko po ibebenta ang pagmamahal ko kay Gabriel. At lalong hindi ko po siya iiwan dahil lang sa takot ko sa inyo." Nagulat si Mrs. Amelia. Hindi niya inaasahan ang ganoong sagot mula sa isang babaeng akala niya ay madaling manipulahin. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumangon si Gabriel mula sa kanyang kama. Kahit na masakit pa ang kanyang balikat, hinawakan niya ang kamay ni Carmela at mahigpit itong pinisil. "Ma, tama na," wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagdedesisyon. Hindi si Mela ang problema. Ako ang may gusto sa kanya. At hindi ako hahayaang saktan mo siya. Nawalan ng kulay ang mukha ni Mrs. Amelia. "Gabriel, anak, ano ba ang sinasabi mo? Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa atin noon? Ang mga babaeng nagpapanggap na mabait para lang makuha ang yaman natin?" "Hindi si Mela ang babaeng yun, ma." Matatag na sagot ni Gabriel. "Iba siya. Siya ang babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo, kung paano magtiwala. Siya ang babaeng nagligtas sa lola ko at nagligtas din sa akin." Lumapit si Doña Amparo sa pintuan. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Amelia, tama na," wika ng Donya. Ang kanyang boses ay pununo ng awtoridad. "Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman. Ito ay nasa puso. Kung masaya ang apo ko, bakit mo pipigilan?" Napatahimik si Mrs. Amelia. Sa harap ng pagkakaisa ni na Gabriel at Doña Amparo, wala na siyang magawa. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng isang uri ng pagtanggap, kahit na may bahid pa rin ng pag-aalinlangan. "Fine, pero huwag kayong mag-expect na magiging madali ang lahat," wika ni Mrs. Amelia. Bago tumalikod at umalis sa silid, iniwan silang tatlo na may halo-halong emosyon. Nakangiti si Gabriel kay Carmela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Mela,
Pinili mo ako. Hindi ka nag-isa. Hindi po ako nag-iisa. Sagot ni Carmela. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng tuwa. Mayroon po akong kayo. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kamay ni Carmela at inilapit ito sa kanyang labi. Hinalikan ng puno ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait at sakit ng nakaraan ay tila naglaho na. Ang tanging nanatili ay ang pag-asa para sa isang bagong simula. Kinagabihan, dinala ni Gabriel si Carmela sa rooftop ng ospital. Ang kalangitan ay puno ng mga bituin at ang malamig na hangin ay yumakap sa kanila. Sa gitna ng katahimikan, kinuha ni Gabriel ang isang maliit na kahon ng pelus mula sa kanyang bulsa ng kanyang damit pampasyente. Mela, alam kong marami tayong pinagdaanan. Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Pero sa bawat pagsubok, lalo lang akong nagiging sigurado na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Dahan-dahang binuksan ni Gabriel ang kahon. Ang puso ni Carmela ay malakas ang tibok. Sa loob niyon, hindi isang mamahaling diamante ang nakalagay, kundi isang singsing na yari sa pinagsamang jade at pilak na may simpleng disenyo, isang brilyante na nakaukit sa gitna ng isang dahon. Ako mismo ang gumawa nito, bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga bituin. Matagal na akong nag-aaral kung paano humubog ng alahas. Pero ito ang kauna-unahang pagkakataon na gumawa ako ng isang bagay para sa isang taong mahalaga sa akin. Ang disenyo na ito ay simbolo ng dalawang bagay. Ang jade mula sa lola ko na naging tulay natin at ang brilyante na sumisimbolo sa walang hanggang kinang ng iyong puso. Hinawakan niya ang singsing at ipinakita ang loob nito. May maliliit na letrang nakaukit doon, patawad at pag-ibig. Carmela, pinagdaanan natin ang pinakamatitinding bagyo. Patuloy ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa matinding emosyon. Alam ko na sa simula, ako ang naging dahilan ng iyong pinakamalaking pagdurusa. Dinurog ko ang puso mo at tinapakan ko ang iyong dangal. At sa bawat araw na lumipas simula noon, wala akong ibang hiniling kundi ang mapatawad mo ako. Gusto kong gamitin ang natitirang bahagi ng aking buhay upang patunayan na karapat-dapat ako sa iyong pagmamahal. Will you marry me? Mela, hahayaan mo ba akong maging tagapagtanggol mo habang buhay? Hindi makapagsalita si Carmela. Ang mga luha ng kaligayahan ay sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata, nag-iiwan ng maiinit na bakas sa kanyang pisngi. Ang lahat ng hirap, lahat ng pangaalipusta, lahat ng sakit na naranasan niya mula kina Madam Rosa at Cindy, lahat ng yon ay tila naanod ng kanyang mga luha. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang mapagmataas na bilyonaryo na nagpakulong sa kanya, kundi isang taong isinuko ang lahat ng kanyang kapangyarihan para lamang sa kanyang pag-ibig. Dahan-dahan, tumango si Carmela. Ang kanyang nangiti ay mas maliwanag pa sa anumang bituin. Oo, Gabriel, tinatanggap ko ang pag-ibig mo at pinapatawad na kita ng buong buo. Isang malalim na buntong hininga ng kaluwagan ang kumawala kay Gabriel. Maingat niyang isinuot ang singsing sa daliri ni Carmela. Ito ay perpektong lapat. Tila ginawa talaga ng tadhana upang yakapin ang kanyang daliri. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Gabriel. Inabot niya ang baywang ng dalaga at hinapit ito palapit sa kanya. Dahan-dahan namang tumingkayad si Carmela, buong pag-iingat na iniiwasan ang may sementadong bendahe sa balikat ni Gabriel upang maikawit ang kanyang mga braso sa leeg ng lalaki. Ang kanilang mga noo ay naglapat. Nararamdaman nila ang mainit na hininga ng isa't isa, ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso na tila naging iisa sa gitna ng malamig na gabi. Sa ilalim ng malawak na kalangitan, dahan-dahang nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pagpapahalaga, paggalang,
at isang malalim na pangako ng walang hanggang pag-ibig. Walang ingay, walang pagmamadali. Tanging ang tahimik na pagsasanib ng dalawang kaluluwang sa wakas ay nakahanap ng kanilang tahanan sa piling ng isa't isa. Ang lamig ng gabi ay napalitan ng isang umaapaw na init at kapanatagan na tila ba binalot sila ng isang mahigpit na yakap ng sansinukob. Habang nananatili silang magkayakap, naramdaman ni Carmela ang kumpletong paghilom ng kanyang puso. Wala na ang mga lihim, wala na ang mga mapanirang pag-aalinlangan at takot sa lipunan. Ang naiwan na lamang ay ang purong kapayapaan at ang matatag na pag-ibig na pumuksa sa lahat ng dilim. Paano kaya sasalubungin ng bagong umaga ang dalawang pusong naghilom sa ilalim ng liwanag ng araw? Mula sa kalayuan, ang malamig na simoy ng madaling araw ay nagdala ng banayad na alingawngaw ng kampana ng simbahan. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang sumilip mula sa silangan, nagbibigay ng bagong kulay sa mga ulap at nagpapahiwatig ng isang bagong simula. Ang tunog ng mga kampana ng simbahan ay umalingawngaw sa buong syudad, tila nagdiriwang sa pag-ibig na naghilom sa dalawang puso. Sa mga sumunod na linggo, ang balita tungkol sa iskandalo sa Onyx Jewelry Boutique ay naging headline sa lahat ng pahayagan at balita sa telebisyon. Ang mga kaso laban kina Madam Rosa at Cindy ay mabilis na umusad. Sa loob ng korte, ipinakita ang lahat ng ebidensya, ang mga CCTV footage ng pagnanakaw, ang mga audio recording ng kanilang mga masasamang balak, at ang testimonya ni Gabriel at Carmela. Walang takas. Nang ipahayag ang hatol, si Madam Rosa ay sinentensyahan ng ilang taon sa bilangguan para sa pagnanakaw, paninira, at pagtatangkang manunog. Si Cindy naman ay naharap sa parehong kaso, kasama ang kasong physical injury dahil sa pagtatangkang saktan si Carmela. Sa loob ng korte, ang kanilang mga muka ay balot ng galit at pait. Patuloy na nagbabato ng sisihan sa isa't isa hanggang sa hilahin sila ng mga gwardiya palabas. Ang kanilang pagbagsak ay nagsilbing paalala na ang lahat ng kasamaan ay may katapusan. Samantala, sa kabilang banda ng syudad, si Leo ay tuluyan nang nakarecover mula sa kanyang sakit. Ang kanyang mukha ay puno ng buhay at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Nakapasa siya sa entrance exam para sa isang scholarship sa engineering sa isang prestihiyosong universidad. Ang kanyang pangarap na makatulong kay Carmela ay unti-unting nagiging totoo. Ate, salamat po sa lahat. Wika ni Leo habang niyayakap si Carmela. Kayo po ang inspirasyon ko. Gagawin ko po ang lahat para maipagmalaki niyo ako. Niyakap ni Carmela ang kanyang kapatid. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Ang lahat ng kanyang sakripisyo ay nagbunga. Sa Onyx Jewelry Boutique, isang bagong panahon ang nagsimula. Si Carmela ay opisyal ng naging head designer ng Eternal Star Collection at sa tulong ni Gabriel, inilunsad niya ang kanyang sariling sub-brand sa ilalim ng Onyx, ang Manansala Fine Jewels. Ang logo nito ay isang jade leaf na may nakaukit na maliit na CM, isang pagkilala sa kanyang talento at sa dahon na naging simbolo ng kanyang pagbangon. Carmela, handa ka na ba para sa ating kasal? Tanong ni Gabriel isang hapon habang naglalakad sila sa isang parke. Hindi po ako makapaniwala na mangyayari ang lahat ng ito, sagot ni Carmela. Ang kanyang mukha ay puno ng tuwa. Ang dating basurera ay ikakasal sa isang bilyonaryo. Sino ang mag-aakala? Ang dating bilyonaryo na nabulag sa puot ay ikakasal sa isang babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal, wika ni Gabriel, habang hinahawakan ng kamay ni Carmela. Hindi ito kwento ng yaman, ito ay kwento ng pag-ibig. Ang kanilang kasal ay simple, ngunit puno ng pagmamahal. Walang masyadong malalaking handaan, ngunit ang lahat ng mahalaga sa kanila ay naroon. Sina Doña Amparo, si Leo, at ang mga taong naniwala sa kanilang pag-ibig. Suot ni Carmela ang isang simpleng puting gown na kanyang idinisenyo.
At sa kanyang leeg ay nakasabit ang Eternal Star, Quintas, isang simbolo ng kanyang pagbangon. Habang naglalakad siya sa aisle, nakatingin si Carmela kay Gabriel na naghihintay sa kanya sa altar. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Ang kanyang mundo ay puno na ngayon ng pag-ibig, pag-asa at kapayapaan. Ang tunog ng kampana ng simbahan ay muling umalingaw-ngaw, mas malakas at mas masaya kaysa kailanman. Tila nagpapahiwatig ng isang bagong simula para sa dalawang pusong nagsama sa isang pag-ibig na walang hanggan. 5 taon na ang lumipas. Ang Onyx Jewelry Boutique ay nananatiling isa sa mga nangungunang pangalan sa industriya. Ngunit sa likod ng lahat ng kinang at yaman, ang puso ng kumpanya ay unti-unting nagbago. Hindi na ito isang lugar na puno ng intriga at kasakiman, kundi isang sentro ng pagkamalikhain, paggalang at pag-asa. Sa isang maluwang na bahay sa labas ng syudad, kung saan ang sariwang hangin at sikat ng araw ay malayang nakakapasok, nagising si Carmela sa tunog ng mahinang pag-iyak ng kanyang anak. Bumangon siya mula sa tabi ni Gabriel na mahimbing pa ring natutulog. Ang kanyang anak na babae, si Celeste, ay may mga matang kasing kinang ng mga bituin na dati niyang idinisenyo. Tahimik na dinala ni Carmela si Celeste sa kusina. Narinig niya ang ingay ng kawali mula sa kusina. At nang silipin niya, nakita niya si Gabriel, ang dating CEO na palaging nakasuot at tie, na ngayon ay nakasuot ng apron, abalang nagluluto ng tuyo at sinangag para sa almusal. Ang kanyang balikat ay may maliit na peklat pa rin, isang paalala ng araw na halos mawala siya. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan at pagmamahal.